Alam niyo ba, nagawa ko ang cake na ito nang hindi gumagamit ng electric hand mixer at oven na para bang binili mo sa mamahaling bakery shop, di ba? Kaya kung gusto mo rin gumawa nito, tara, let's get started! Gagamit tayo dito ng malaking pot, pwede din yung malaking kawali, basta baka kasya yung metal rack siya yung baking pan na gagamitin niyo. Since wala akong wire rack, kaya ginamit ko is metal strainer. Any metal is okay. Basta ba makakalusot yung init sa ilalim ng ating baking pan. At isiset natin ang stove sa pinakamahinang apoy. At proceed tayo sa ating cake recipe. Meron tayong flour, cocoa powder, white sugar, baking powder, baking soda and salt, egg, vegetable oil, milk, white vinegar, hot water, and instant coffee powder. Alam ko hindi ka nakasunod kaya ilalagay ko na lang sa comment section ang exact measurements and full recipe. Salain lahat ng dry ingredients except doon sa ating instant coffee powder. At gagamit tayo ng whisk to mix until fully combined. Once nahalo ng mabuti, ilalagay natin lahat ng wet ingredients except doon sa ating hot water. I-mix lang ulit hanggang ma-reach mo ang ganitong consistency. Then, i-add na natin ng hot water at ihalo natin ng instant coffee powder para makagawa ng kape at i-add na natin sa ating cake batter. Dapat ganito yung consistency at huwag nating i-overmix. I forgot to remind na dapat naka-ready na yung baking pan with parchment paper para diretso na natin isalin yung ating cake batter. At isasalang na natin ang ating cake, then mag-adjust tayo ng apoy, konting-konti lang. Dapat ganito lang kalakas ng ating apoy para hindi masunog yung cake. And since first time ko rin gawin ang method na ito, nag-set muna ako ng baking time to 30 minutes. At habang nakasalang ang ating cake, gagawin naman natin ngayon yung ating chocolate fudge frosting. Ilalagay ko rin sa comment section yung exact measurements and full recipe for this frosting. And since egg yolk lang yung gagamitin natin sa ating choco frosting, ayaw ko namang masayang yung egg white, kaya ang ginagawa ko is sinasave ko siya by packing it carefully gamit ang ziploc bag at nilalagyan ko ng date. We can use it for white puto, macarons, meringue cookies, at marami pang iba. In a pot, ilagay lang natin lahat ng ingredients except dun sa ating softened butter. Tsaka natin i-on yung stove. At dapat tuloy-tuloy lang yung paghalo natin dito, bawal hintuan para hindi masunog yung ating chocolate. Gumamit lang ako ng spatula para i-scrape yung gilid at tsaka yung bottom to make sure na walang maiwan na cocoa powder at cornstarch. I cook it for 10 to 11 minutes. Kapag nag-thick na yung consistency, pwede na natin i-add yung softened butter and then haluin lang natin ulit for another 1 minute. After 1 minute, pwede nang tanggalin sa pagkakasalang. And don't forget to turn off your stove. Ililipat ko ito sa another lagayan para mas mabilis siya lumamig. At babalutan natin ng cling wrap. Dapat nakalapat yung cling wrap para maiwasan natin mag-crystallize yung ating choco fudge frosting. At sakto, tumunog na ang ating alarm. I-check na natin ang ating cake kung luto na. I use barbecue stick to check if luto na. And yun, undone pa siya. So I bake it for another 15 minutes and then check it again. And then still undone, so I bake it for another 15 minutes and check it again. At ayun, napasok pa nga. So ayun, fully baked na siya. Ang total baking time is 1 hour. Then palalamigin natin. Saka naman natin gagawin yung ating sugar syrup. Combine lang yung hot water and white sugar at haluin lang hanggang matunaw ang asukal. Isalin sa ibang lagayan para mas mabilis lumamig and then set aside. Then proceed tayo ulit sa ating cake. Mag-unmold na tayo and then tanggalin ang ating parchment paper. And I decided to cut the dome shape sa taas para mas maganda yung paglalagay natin mamaya ng chocolate fudge frosting at saka para mas pantay yung ating cake. O diba, kita nyo naman yung texture, napakaganda, napaka-moist. Lalagyan natin ng half ng mixture ng ating sugar syrup, yung ating first layer. Ito na yung kinalabasan natin chocolate frosting after niya lumamig ng kaunti. Ang ganda ng texture niya, spreadable, saka stable din siya. Pero kapag nagpa-order ka and then you will use this choco fudge frosting recipe, I don't recommend it kasi matutunaw siya once na nabilad sa araw. At yung natirang sugar syrup, binuhos ko na lahat sa second layer. Tapos nag-trim ako konti sa baba kasi napansin ko medyo malapad yung sa baba na layers. Mas okay na ipantay muna natin yung layers ng cake natin para mas madaling kubiran ng frosting at para mas presentable tignan. And I just want you to know that I'm not a professional baker. Hindi rin ako nag-aral ng baking class. Self-taught lang ako since 2017 sa pagbe-bake. Kaya yung mga recipes na i-share ko sa videos ko is from scratch. Pero kahit na from scratch yung mga recipes na binibake ko, gumagawa ko ng mga adjustments. Like if masyadong matamis yung recipe, binabawasan ko. At kung ano pang ibang recipe ang kailangan i-adjust. Tulad nitong recipe from Mom Cleanse, nag-adjust lang ako ng sugar and cocoa powder. At meron din akong ingredients na inalis sa list. I need to share this information kasi ayaw kong matulad kay Davy na nabash ng netizens dahil sa paggamit niya ng recipe ni Mom Cleanse. Because in this world full of judgmental, we need to clarify things before people start talking, right?
At dito naglagay lang ako ng mga toppings, sprinkles. Sinunod ko lang yung kilos ng aking kamay kung anong gusto niyang gawin. Gagamit ako dito ng whipping frosting para may panulat tayo mamaya sa cake. If hindi naman available yung whipped cream, pwede namang substitute yung usually ginagamit sa bakery, yung piping gel. Meron ding recipe for piping gel. Kung gusto nyong malaman kung paano gawin, just comment down below. At sa tagal ko nang gumagawa ng cake at pagsusulat sa cake, ito talaga hindi ko na ma-master. Ang layo ng sulat ko sa papel at sulat ko sa cake. Sa part na to, hindi talaga ako magaling. At natapos na ang ating cake. And good news, hindi ko nagustuhan yung design. So, uulit ako ng design. Kaya nga nasabi ko kanina, baking is freedom. At good news kasi may possibility na mas mapaganda pa natin yung design ng ating cake. Aalisin ko lang lahat ng topping sa itaas. And yung sa baba, I will leave it as it is. Yung sa recipe nga pala ng ating choco fudge frosting, optional na mag-add kayo ng chocolates like dark chocolate or semi-sweet chocolates para mas malinamnam. Pero hindi ako nag-add to keep the recipe simple and easy to follow. And ito yung na-save natin na frosting kaya may pang-design tayo mamaya sa top. And I found this cherry para sa taas, cherry on top. Pwede namang ibang fruits like strawberries or blueberry. And then, gumamit ako ng piping tip. Kung gusto nyo rin ng mga ganitong piping tips, ilalagay ko sa comment section kung saan pwede umorder. Pwede naman yung DIY tip using piping bag only. Pero since thick nga yung consistency ng ating fudge frosting, and ayun, unti-unti na natin nakikita ang kagandahan ng ating bagong design. No regrets sa pagbago ng decoration, di ba? Because in baking, your ideas are truly limitless. At ito na ang ating finished product! O, di ba? Social tignan, nakakatakang tignan. But don't judge the book by its beautiful cover. Dahil hindi lang maganda yan, kundi masarap talaga. Akalain mo yun, kahit wala kang oven or electric hand mixer, makakagawa ka ng ganitong cake. Kaya kung beginner ka pa lang sa pagbe-bake, I'm sure na kayang-kaya mo to. Ang nagustuhan ko sa cake nito, yung recipe, simple lang. Yung method naman, kayang-kaya. Tapos yung texture ng cake, sobrang moist. At hindi siya ganun katamis. Swak na swak ito sa mga celebrations like birthdays, mansaries, anniversaries, and even milestone celebration. Pwede rin ito pang merienda. Now, one slice of cake eating time! Yun, kitang-kita naman sa reaction ko na masarap talaga yung cake, kaya gawin niyo na to. At kung may baka pang katanungan about this video, usap tayo sa comment section. And don't forget to like this video, share, and follow. And suggest what recipe should I do next. Thank you for watching. God bless everyone.